Dahil sa teknolohiya, maraming mga tao ang gumagamit ng mga dating apps kagaya ng Tinder, Bumble at iba pa araw-araw. Ang iba ay para maghanap ng pag-ibig, habang ang iba naman ay gusto lamang mag-enjoy at makipagkaibigan. Sa panahon natin ngayon, bagaman ito ay magandang paraan para makipagkonekta sa ibang tao, maaari rin itong magdala sa iba sa kapahamakan o kung mas malala pa, sa kamay ng isang kulto. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Kinokonsiderang ika-16 sa pinakamalaking estado sa US base sa land area, ang Nebraska ay naging tahanan na ng lagpas sa 1.9 million katao. Dito rin ipinanganak noong August 21, 1993, ang isang dalagang nagngangalang Sydney Irene Loof. Una silang nanirahan sa bayan ng Broken Bow at kasama ng kanyang mga magulang na sina Susie at George, nagpalipat-lipat ang kanilang pamilya sa iba't ibang bayan sa Nebraska habang siya ay lumalaki. Gayunpaman, nagkaroon naman ito ng normal at masayang pagkabata. Mahilig ito sa kahit anong outdoor activities at pati na rin sa sports kagaya na lamang ng golf, basketball at pole fishing. Sa kasamaang palad, habang siya ay nag-aaral sa Oakdale High School, na-diagnose siyang may scoliosis. Isa itong kondisyon na umaapekto sa ayos ng spine ng isang tao. Bilang resulta, kinakailangan niyang itigil ang karamihan sa kanyang mga kinakahiligan at ang tanging nagagawa niya na lamang ay ang mangisda kasama ng pamilya tuwing weekends. Si Sydney ay mahilig din sa mga hayop at inaalagaan niya ng lubos ang sarili niyang pusa na si Mimsy. Pagka-graduate nito sa high school noong taong 2011, nagsimula itong magtrabaho sa local Menards store bilang isang store clerk. Nang mga panahong ito, kagaya ng karamihan, nalilito pa siya kung anong landas ang tatahakin para sa kanyang karera. Kontento naman si Sydney sa kasalukuyang trabaho, pero alam niyang hindi ito sapat para kumita ng pinapangarap niyang income. Ito at ang iba pang mga pagsubok sa kanyang buhay ang naging dahilan para siya ay mahulog sa depresyon. November 2017, lalo pang lumala ang kanyang mental na kalusugan, pero sa kabutihang palad, maswerte itong meron siyang supportive na pamilya. Hindi lamang sila, kundi pati na rin ang malalapit niyang kaibigan na sina Brooklyn at Crystal na naging willing din na tulungan siya. Dagdag pa sa kanyang depresyon, nakaranas din ito ng pangungulila dahil nang walang pag-ibig sa kanyang buhay, pakiramdam niya may kulang dito. Si Sydney ay romantically attracted sa ibang babae at dahil sa paninirahan sa gitna ng Nebraska, naging mahirap para sa kanya ang makahanap ng pag-ibig. Dahil dito, naisipan niyang pasukin ang mundo ng online dating sa pamamagitan ng app na Tinder. Mga ikalawang linggo ng November 2017, nang siya ay nag-swipe right sa isang babaeng nagngangalang Audrey. Ang isa ay nag-swipe back din sa kanya at doon na sila nagsimulang mag-usap. Ang kadalasan nilang napag-uusapan ay ang kanilang mga kinakahiligan, interest, at ang posibilidad ng kanilang pagkikita para kumain o kung anuman. Pagkatapos ng konti pang pag-uusap, sumang-ayon ang dalawa sa plano at noong November 14, 2017, nagkita ang mga ito sa flat ni Sydney na matatagpuan sa Wilbur, Nebraska. Ang kanilang unang pagkikita ay naging maayos at masaya na naging sapat iyon para kay Audrey na mag-set ng pangalawang date sa ibang araw. Muli, pumayag naman dito si Sydney at nagplano silang magkita sa susunod na gabi. Alas 6 ng gabi noong November 15, isang surveillance camera ang nakuhanan si Sydney na paalis ng Menards papunta sa kanyang kotse. At pagkalipas lang ng mga 30 minuto, nakarating ito sa kanyang tahanan. Pagkatapos noon, nag-post ito ng isang litrato sa Snapchat nang may caption na "Ready for my date". Ilang minuto pa ang daraan,
Dumating na si Audrey sa labas ng kanyang bahay at agad itong nag-message kay Sydney sa Tinder. Pagkatanggap ng dalaga doon, mabilis siyang nag-ayos at lumabas bago sumakay sa kotse ni Audrey at ang dalawa ay nagmaneho na papalayo. Sumunod na umaga, araw ng Huwebes, ang mga tao sa bayan ay naghahanda na sa isang normal na namang araw ng pagpasok sa kanilang mga trabaho. Gayunpaman, ang manager sa Menards ay sinalubong naman ng isang problema. Hindi pumasok sa kanyang shift ang kanilang sales clerk na si Cindy Loof at dahil doon, kinulang sila ng mga tao. Sinubukan din nilang tawagan ang kanyang telepono pero lahat ng ito ay napupunta lamang sa voicemail. Kaya nang nag-aalala, ipinaalam nila ang sitwasyon sa kanyang mga magulang, subalit nagdagdag lamang ito sa kanilang kaba. Maging ang sarili niyang pamilya kasi ay hindi na nakarinig ng kahit anong balita mula sa anak simula pa noong huling gabi. Upang gumawa ng aksyon, noong hapon ng November 16 din, nag-file na sila agad ng missing persons report sa pulisya. Kinaumagahan, binisita ng mga otoridad ang nirerentahan nitong apartment para sa isang welfare check at nakita nila ang SUV ni Sydney na nakaparada pa din sa driveway. Subalit napansin din nila agad ang napakatahimik na paligid na parang walang tao sa loob. Upang makasigurado na ito ay nasa maayos na kalagayan, nagpasya silang pasukin ang bahay at marami silang nakita na dumagdag lang sa kanilang suspisyon. Natagpuan nila ang bag at salamin nito sa loob ng kanyang tahanan na maaaring nagpapahiwatig na hindi ito umalis. Maliban pa doon, hindi rin napakain ang kanyang pusa na hindi karaniwan sa kanyang karakter. Dahil doon, lalo pang nag-alala ang kanyang pamilya. Lingid sa kaalaman ng lahat noong panahong iyon, may mga kahina-hinalang bagay ding namumuo sa apartment naman na tinitirhan ni Audrey. Ang kanyang landlord na nakatira sa itaas na floor ng kanyang apartment ay nagreklamo tungkol sa malakas na amoy ng bleach na nagmumula daw sa basement nito. Sa katunayan, sobrang lakas nito na ang isa sa mga pamilyang naninirahan sa taas ay nagsimula ng masuka at magkaroon ng allergies. Dagdag pa doon, kahina-hinala rin na naka-on ang aircon nito sa gitna ng November na malamig naman ang klima. Sa loob ng 2 araw, nagawa ding kumpirmahin ng mga officer na ang telepono ni Sydney ay huling nakaping sa isang cell tower malapit sa bahay ni Audrey. Gayunpaman, ng mga oras na yon wala silang ideya kung sino ito. Naging interesado din silang mahanap ang sinasabing babae dahil malamang isa siya sa mga taong huling nakakita sa dalaga bago ito nawala. Ang problema lang, nahirapan silang matrace ito dahil walang sino man ang nakakakilala sa kanya. Dito na pumasok ang mahalagang papel na ginampanan ni Brooklyn na isa sa mga malapit na kaibigan ni Sydney. Ang ginawa niya ay nakatulong sa pulisya upang makuha ang pinakamahalagang piyesa na kinakailangan para masulba ang kaso. Nagpasya siyang hanapin si Audrey sa sarili niyang pagkukusa. Nag-download ito ng Tinder at gumawa ng profile na halos kapareha ng mga info na nakalagay din sa profile ni Sydney. Kalaunan, pagkakita niya sa profile ni Audrey, nag-swipe right agad siya dito at kagaya nga ng kanyang inaasahan, nag-swipe back din ito sa kanya. Pagkatapos makipagkonekta sa isa't isa, nagpalitan sila ng numero para mag-set up ng date at nang naibigay na ni Audrey ang number niya kay Brooklyn, agad naman itong ibinigay ng isa sa pulisya. Iyon ang kanilang pinakaunang naging lead para sa kaso. Gamit ang numero, na-backtrack nila at nakuha ang mga impormasyon na related sa may-ari ng number. Doon nila nadiskubre na hindi pala Audrey ang tunay na pangalan nito. Ang talagang nakipag-date kay Sydney ay isang babaeng nagngangalang Bailey Boswell. Dagdag pa dito, ang kanyang apartment na nangangamoy bleach ay nasa range lang ng cell tower kung saan huling nagkonekta ang cellphone ni Sydney. Napag-alaman din nila na kasama niyang nakatira sa apartment ang kanyang partner na si Aubrey Trail.
At ang peking Tinder account na ginamit nila ay pangalan pala nito na binago lang ng konti. Kilalanin pa natin ngayon kung sino ba sina Bailey Boswell at Aubrey Trail. Lumaki si Bailey sa bayan na tinatawag na Leon sa state ng Iowa. Siya ay isang batang kilala ng marami at palakaibigan na nagmula sa isang respetadong pamilya. Namumukod-tangi din ito sa paaralan bilang isang magaling na atleta na talentado sa basketball at isa sa pinakamabilis na runners sa buong estado. Gayunpaman, may madilim din na kabanata sa kanyang kabataan. Nang siya ay maliit pa, na-murder ang kanyang ama at pagka-graduate niya sa high school, lalo pa siyang naparewara. Napasama ito sa mga maling kaibigan at mga tao kung saan siya ay naimpluwensyahang gumamit ng droga at gumawa ng iba pang masasamang desisyon. Kalaunan, nakilala niya si Aubrey sa pamamagitan ng Backpage na isang online advertising website para sa sex work. Sa kanyang profile, nilagay niya na siya ay naghahanap ng sugar daddy sa kanilang area. Sa mga sumunod na buwan ng kanilang pagsasama, nakuha niya ang maraming masasamang katangian at ugali ni Aubrey. Sa katunayan, siya ay may napakarami ng history ng krimen mula pa noong taong 1999 kung saan may records ito ng fraud, pagnanakaw at trafficking violations. Isa sa mga pamamaraan nito para makapanloko at makakuha ng pera ay ang magsulat ng mga peking tseke at ibayad iyon sa mga madaling lokohin na antique shops. Pagkatapos, isasangla naman niya ang mga nabiling gamit para makakuha ng cash. Pagdating naman sa kanyang mga relasyon, si Aubrey ay napaka-manipulative din at gumagamit ito ng mga malakultong taktika sa mga kababaihan upang makumbinsi silang mag-adjust sa isang kontroladong pamumuhay. Sa katunayan, isa talaga itong leader ng kulto. Tinatawag niya ang kanyang sarili na sugar daddy vampire, habang ang lahat naman ng mga babae niya ay tinatawag niyang mga witches. Binabayaran niya ang mga ito ng $200 kada linggo basta sumunod lamang sila sa kanyang mga patakaran. Ilan sa halimbawa ng mga patakarang kailangan nilang sundin ay na dapat kontakin daw siya ng mga ito kada 3 oras, bawal makipag-usap sa ibang lalaki, at na dapat tawagin nila itong daddy. Bagaman ang mga patakarang ito ay kakaiba, hindi naman ito mapanganib. Gayunpaman noong taong 2017, ang iilan sa mga bagong recruit na kababaihan ay humarap sa isang patakaran na hindi nila basta-basta matanggap. Para maging isang witch daw, kailangan nilang langhapin ang huling hininga ng isang tao. Nang ibig sabihin, kailangan nilang pumatay para mag-qualify. Sa mga panahon ng pagkawala ni Sydney, sina Aubrey at Bailey ay nasa ilalim ng court order para magbayad ng $400,000 dahil sa nakumit nilang fraud sa Kansas. Maliban pa ito sa mga maliliit na krimen na ginawa din nila. Subalit sa halip na bayaran ang kanilang obligasyon, patuloy silang nagtago at tumakbo para maiwasan ang mga ito. Nang puntong iyon, naitatag na ng pulisya ang koneksyon nila sa nawawalang si Sydney. Kaya noong November 19, 2017, 4 na araw pagkatapos ng pagkawala ng dalaga, nakakuha sila ng search warrant kung saan pinuntahan nila kaagad ang apartment ng mga ito. Sa kasamaang palad, pagkadating nila doon, wala na silang nadatnang tao. Inimbestigahan nila ang buong bahay at napansin nila na ang mga pader ay mukhang pinunasan o nilinis gamit ang bleach. Muli ring binanggit ng landlord na naamoy nila ang sobrang malakas na bleach mula noong November 16 hanggang November 17 sa basement. Bagaman aktibong hinanap ng mga pulisya sina Aubrey at Bailey, wala silang iniwang bakas sa kanilang pagtakas, kaya nahirapan pa rin ang pulisya na sundan sila. Mukha ring matatagalan ang mga otoridad na busisihin ng mabuti ang bawat sulok ng apartment. Sa mga sumunod na araw, marami pa silang matututunang bagay na sadyang nakakagimbal. Kagaya na lamang ng kanilang nakakabahalang backstory kung saan ilang araw lang ang lilipas
May nakuha ang pulisya na surveillance footage ng mga ito. Ang footage ay nagsimula noong November 14, ang araw ng unang date ni na Sydney at Bailey. Mga bandang 5:08 ng hapon, sina Aubrey at Bailey ay nag-check-in sa isang hotel malapit sa Lincoln at ang lokasyon nito ay hindi kalayuan mula sa pinagtatrabahuan ni Sydney. Nang sumunod na araw, 10:25 ng umaga, ilang oras bago ang ikalawa nilang date, isang surveillance footage naman ang nakuhanan ng dalawa na pumasok sa isang Home Depot sa Lincoln. Habang nandoon, bumili sila ng 12-inch na lagari, 2 galon ng Clorox bleach, folding triso, 30 galon na trash bags at isang matalim na utility knife kasama ng iilang replacement blades. Isang oras pagkaalis nila doon, pumunta naman si Aubrey sa Menards kung saan nagtatrabaho si Sydney. Di inaasahang nagkasalubong pa nga ang dalawa pagkapasok nito sa shop. Pero syempre, hindi siya napansin ni Sydney dahil ng puntong iyon, wala pa siyang ideya kung sino ito. Habang nandoon naman, bumili pa siya ng ilang galon ng bleach bago umalis pagkalipas ng 20 minuto. At sa pambihirang pagkakataon, habang pabalik si Sydney sa loob ng store, nakuhanan ng parehong kamerang iyon si Aubrey na naglalakad naman papunta sa parking lot. Mga bandang 12:41 ng tanghali, muli silang nakita sa isa pang surveillance footage sa loob naman ng Aardvark Antique Mall. Doon, bumili sila ng gilingan, weed cutter at isa pang folding saw. Nang umabot na sa ika-10 araw ang pagkawala ni Sydney, lalo pang nag-alala ang kanyang pamilya dahil alam nila na habang tumatagal ito, mas lumalaki din ang tsansa na ang buhay niya ay nalagay na sa tiyak na peligro. Noong November 28, 2017, opisyal nang diniklara ng mga otoridad bilang person of interest sina Aubrey Trail at Bailey Boswell. Pero sa kasamaang palad, ang mga ito ay hindi pa rin nila nahuhuli. Nang puntong iyon, dito na nagsimula na mas maging magulo pa ang mga bagay. Sa mismong araw na diniklara nila ang dalawa bilang persons of interest, biglaan ding nagpakita ang mga ito. Ginawa nila iyon sa pamamagitan ng pagpost ng isang video sa Facebook page pa mismo tungkol kay Sydney. Good morning, Lincoln and Omaha and probably several other places. This is Aubrey Trail and this is Bailey Boswell. I guess y'all also know her as Audrey. But we've spent the last few days watching ourselves being slammed and crucified in the newspapers and the news and everything else, so we thought it was time we had our say. The Lincoln Police Department apparently wants everyone to believe that we're hiding, that we haven't talked to them, that we're avoiding them. You've already crucified us in the newspapers. You've already crucified us on Facebook. You know, in America, I sure thought it was a trial first, but I guess not. You've heard all of this stuff about my criminal history. All true. As far as I know, I'm not wanted for anything. I'm a person of interest, and I'm not really running from anything. I pray for Sydney. I hope she's found soon. I wish the family the best. I'm sorry that she wasn't with you on Thanksgiving. And that's pretty much all I can say for now. So this has pretty much cost me my life, and I appreciate that from the Lincoln Police Department and the FBI and all those other agencies. Here's Bailey to tell you whatever she wants to. Hi, good morning. I'm Bailey, Audrey on Tinder, and this really isn't about me. This is about Sydney. I met her on a Tuesday. We drove around Lincoln, smoked weed, had a great time. We hit it off. Picked her up the next night at her house. We drove around, smoked weed again. I went to take her home, and she asked me to drop her off at a friend's house. So, I haven't heard from her since. I guess I just want the family to know that I'm truly sorry and I didn't have anything to do with this, and I hope that Sydney is found very soon. She is a sweet, amazing girl. I hope also that Sydney's found soon. We wish the family the best. We're
Sorry you're going through this. The police department is going to do what suits them best. Yeah, I know that's coming from a criminal, so, you'll believe what you will as far as the police department is concerned. But as far as I'm concerned, what they're chasing us around like dogs, I wish the family the best. I mean, no disrespect to anyone. I wish Sydney the best. But as far as the police department, you. Yeah. Lalo naging mainit ang mga mata ng tao sa kanila pagkapalabas nila ng video na iyon. At pagkatapos subukang linisin ang kanilang pangalan at ideklara ang kanilang pagka-inosente sa publiko, gumawa pa si Aubrey ng isang video upang sagutin ang mga komento ng mga tao. Hi folks, Aubrey Trail here. Few little things I want to talk about. I've been watching all day. I just watched the news. That's why I'm making this. But I've been watching a lot of posts and comments today. So far today, from the comments, we have apparently murdered this lady. Just curious, are we not allowed to tell our side of this? And of course, again, I'm just a criminal, so you're going to believe none of this, and I guess it's really irrelevant because we've pretty much decided to turn ourselves in and see where this goes. If I'm a thief, I'm a thief, but I be goddamned, I've never killed anyone in my life. I've never hurt a female in my life, so take that for whatever the hell it's worth. I'm a crook, I'm a thief, have been all my life, okay? But I'm not what you're trying to make me out to be. You say we're disgusting, that you guys are pissed at us. I don't think we're the disgusting ones, because what the fuck happened to America? Trial, freedom of speech. What happened to not guilty until proven guilty? And this is what I look like. You say we're hiding. This is what? Blue eyes, teeth, brown hair, high. Not hiding at all. Have a nice day. Sa mga video na ito, kitang-kitang may tama sa ulo itong si Aubrey at sa 11 minutes na haba ng kanyang pagsasalita, wala ka namang makukuhang makabuluhang bagay doon. Di tumagal, ang pagsubok nilang tumakas sa mga otoridad ay matatapos din na noong November 30, matagumpay din nilang na-track ang mga ito sa wakas. Natagpuan nila ang dalawa sa isang motel sa Branson, Missouri, ngunit dahil wala pa silang ebidensya laban sa kanila, para makapagsampa ng kaso kaugnay sa nangyari kay Sydney, inaresto nila ito sa kasong kaugnay muna sa fraud. Sa kanilang bag, may natagpuan ng mga otoridad na mapa, sleeping bag, hiking shoes at isang detalyadong plano para sa kanilang pagtakas papuntang Mexico. Pagkatapos ng kanilang pagkaaresto, lalo pang iginiit ng dalawa na sila ay inosente. Pero habang sila ay unti-unti nang nasasanay sa loob ng kulungan, sinimula namang kolektahin ng FBI ang kanilang mobile phone data upang matrace pa ang kanilang mga pinuntahang lugar. Di tumagal, nakakalungkot man, ang kanilang mga hinala tungkol sa tunay na sinapit ni Sydney ay naging isang realidad. Lunes, December 4, 2017, dito na nila natuntun ang mga labi ni Sydney. Nakita ng mga investigators na ang kanilang telepono ay tumigil ng matagal sa isang mabatong daanan banda sa hilaga ng Edgar at Nebraska. Mga isang oras ang layo nito mula sa basement apartment naman ni Audrey. Pagkatapos nilang puntahan at suyurin ang lugar, tumagal lamang ng ilang minuto bago nila nakita ang isang itim na trash bag na itinapon lamang sa tabi. Pero hindi pa doon natatapos ang mga bagay. Sa mga sumunod na araw, natagpuan din nila ang 13 bahagi ng katawan nito nang may isang parteng nawawala pa din hanggang ngayon. Ang pagputol sa kanyang katawan ay consistent sa isang manipis at mapinong lagari na tumutugma sa binili nila mula sa isang store. Sa kabuuan, inobserbahan nila ang 16 na crime scenes kung saan lahat ng ito ay may natagpuang parte ng katawan ni Sydney o di naman kaya ay may mga bagay kagaya ng mga tarp, rubber gloves, sauna suits, trash bags, pajamas at mga bleach na bedsheets. Kung sino man ang pumatay kay Sydney, mukhang tiniyak talaga nilang maikalat ang mga ebidensya hanggang sa maaari.
Ang kanyang driver's license, visa card at phone case ay natagpuan sa kahabaan ng Highway 41, habang ang susi naman ito sa kanyang sasakyan ay natagpuan sa Highway 15. Siyempre, lahat ng mga rutang ito ay nagtutugma sa lokasyon ng cellphone ng dalawa. Nagdulot naman ng pagkagulat at pagluluksa sa buong state ng Nebraska ang pagkakadiskubre sa mga labi ni Sydney, lalong-lalo na sa kanyang pamilya at mga kaibigan. December 11, 2017, nagpasya ang pamilya na magsagawa ng pribadong funeral para sa kanya sa Grace Lutheran Church, na isang lugar na madalas nilang bisitahin bilang pamilya dati. Sa kabila naman ng malakas na ebidensya laban kina Aubrey at Bailey ng panahong iyon, pinagpilitan pa din nila ang kanilang pagka-inosente hanggang sa mga sumunod na linggo. Pero noong January 24, 2018, pagkalipas ng halos 2 buwan, nagsimulang magbago ang salaysay ng dalawa sa kanilang kwento at dito na inako ni Aubrey ang buong pananagutan sa pagkamatay ni Sydney. Sa isang tawag sa telepono, inamin niyang pinatay niya si Sydney pero ito daw ay aksidente lamang. At sa mga sumunod na buwan, maliban pa sa mga kaso niya sa fraud, patuloy itong nagbigay ng mga konfesyon, ngunit palaging magkakaiba ang kanyang bawat kwento. Una, sinabi niyang siya lang daw ang pumatay kay Sydney. Pangalawa, sinabi naman niyang aksidente itong namatay sa pangatlong date nila ni Bailey. Pangatlo, nangyari daw iyon nang may sinubukan silang sexual fantasy kung saan nasobrahan di umano ang higpit ng pagkakasakal niya dito nang sila ay nagtatalik, at iyon daw ang ikinamatay nito. Sa ika-4 naman niyang konfesyon, sinabi naman niya na trabaho daw nito ang gumawa ng mga malalaswang movie at binayaran niya daw si Sydney upang sakalin ito para sa isang adult movie. At doon daw aksidenteng namatay ang dalaga. In the process, it would die. There was lots of violent sex involved. There was strangulation involved. It was not supposed to go as far as it did, but it did. Well, that means but you don't know what you're talking about. You don't remember why you bought things. You don't remember why you were going places. She was laid as she was because we believe in that position, and because it was missing from her, that she will come back. June 11, 2018, parehong sinampahan ng kasong first-degree murder sina Aubrey Trail at Bailey Boswell para sa pagpatay kay Sydney Loof. Dagdag pa ito sa kasong improper disposal of human remains. Dahil legal ang death penalty sa Nebraska, sinigurado ng prosekusyon na hahabulin nila ang parusang ito para sa parehong suspects. Sa pagsisimula ng paglilitis, marami pang ibang bagay ang natagpuan nila sa crime scene. Kasali na doon ang mga posas, tali, dog collar at sex toys. May natagpuan din silang electric wire malapit sa mga labi ni Sydney at iilang mga damit kagaya ng pantalon at gloves. Ilang mga kababaihan din mula sa tinatawag nilang vampire sugar daddy cult ang lumantad upang ibahagi ang kanilang mga kagimbal-gimbal na karanasan sa mga kamay ni Aubrey. Si Ashley Hills, na dating nobya ni Aubrey at dating membro din ng kulto, ay nagpatotoo na matagal din siyang nakatira kasama ng mga ito. Dagdag pa aniya, si Aubrey daw ay leader ng isang sex cult na puno ng mentally unstable na mga kababaihan. Ang mga ibang miyembro ay tinatawag na witches, habang si Bailey naman ay kilala bilang Queen Witch at siyang parang tumatayo na pangalawang pinuno sa kulto. Ayon pa sa kanya, madalas din daw mag-usap ang dalawa tungkol sa pagpatay at pagpapahirap sa isang biktima. Pero syempre, sa kabila ng mga testimonyong ito, patuloy pa rin itinanggi ng magkasintahan ang mga alegasyon. Bago pa nagsimula ang pagpili ng mga hurado, nagplead lamang ito ng guilty sa kasong improper disposal of human remains at muling nagplead ng not guilty sa pagpatay kay Sydney. Ang mga sumunod pang nangyari sa loob ng korte ay sadyang hindi nila inasahan. Please be seated. Bailey is innocent and I curse you all. Stop recording. Habang ang isang saksi ay naghahanda sa pagharap sa korte,
Sumigaw si Aubrey na inosente daw si Bailey at na sinusumpa niya silang lahat. Pagkatapos nun, sinaksak niya na ang sarili sa lalamunan gamit ang isang matalim na bagay. Nadala naman ito agad sa hospital pero bagaman hindi siya nakadalo sa ibang bahagi ng kanyang paglilitis, naging fully recovered naman ito sa huli. Pinagpatuloy din nila ang paglilitis ng kaso sa kabila ng lahat ng nangyari at nakiusap din ang judge sa mga hurado na huwag nilang pansinin ang ginawa ni Aubrey. July 11, 2019, tumagal lamang ang deliberasyon ng mga hurado ng 3 oras bago nila napagpasyahan ang hatol para kay Aubrey. Nahatulan ito ng guilty sa first-degree murder, conspiracy to commit murder, at improper disposal of human remains. Pagkalipas pa ng 1 taon, si Bailey naman ay nahatulan ding guilty sa 3 kasong nabanggit sa sarili naman niyang paglilitis. Pero bagaman parehong kaso ang hinarap nila, magkaibang sentensya naman ang natanggap ng dalawa. Noong November 8, 2021, nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong si Bailey Boswell, habang noong June 9, 2021 naman, nasentensyahan si Aubrey Trail ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Tinawag din ng 3 judge ang ginawa niyang krimen na walang awa at may kalkuladong pagpaplano. Ang pagkakaiba naman ng kanilang sentensya ay dahil sa pagpapasya ng judge na ang mga kilos di umano ni Bailey ay hindi pumapasok sa standard of exceptional depravity na kinakailangan para sa capital punishment. Si Bailey ay kasalukuyang nakakulong sa Nebraska Correction Center for Women na matatagpuan sa York, habang si Aubrey naman ay nasa death row pa din sa Tecumseh State Correctional Institution. Si Sydney ay isang taong may busilak na kalooban na handang tumulong sa kanyang kapwa kapag sila ay nangangailangan. Pero dahil din sa kanyang kabutihan, nagtiwala siya ng mabilis sa isang taong inakala niyang makakatagpo siya ng tunay na pag-ibig. Sa kasamaang palad, humantong ito sa karumal-dumal na katapusan. Sa may mga balak na gumamit ng dating apps, siguraduhing mag-research at gumawa muna kayo ng background check sa inyong mga nakikilala dahil hindi tayo nakakasigurado sa tunay na intensyon ng isang estranghero. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.